Sumikat agad sa Pilipinas ang motor na to nung nilaunch ng Suzuki. Paano ba naman? Natagtad ng mga troll comments at ng mga memes patungkol sa kamukha ng motorsiklo na ito. Pero ang tanong, nahusgahan ba natin agad o sulit nga ba talaga ang Suzuki Avenis 125? Alamin natin ngayong araw. Tara! If I were to be honest, nung unang inilabas ito ng Suzuki sa Pilipinas, I don't see anything special about sa motor na ito. Until pinadala nila ako para i-review at nagustuhan ko ang ilan sa mga features nito, nagpabago sa isip ko na ang sarap palang magkaroon nito. Isa sa mga nagustuhan ko nga ay ang kanyang upuan. Kung makikita nyo, napakalapad niya. And I have a luxurious feeling sa upuan na ito. Makikita nyo kasi meron siyang mga stitches. And ang ganda ng kanyang upholstery. Very generous kaya kahit malalapad na driver or angkas ay sigurado makakomportablehan sa motor na ito. Two-toned pa siya. Merong gray sa likod at merong black dito sa pinaka-unahan. Pag minamaneho mo ito, nakakadagdag ito sa comfort ng driver, pati na rin ang angkas. Dagdag mo pa dyan, yung makikita mo under this seat. Which is, meron tayo ditong 21.8 liters sa seat storage. Nakakatuwa kasi kasyang-kasya yung mga gamit natin. And parang kasize na rin siya ng mga ilang maxi scooters na na-try natin. So, kaya-kaya niyang i-fit ng walang kahirap-hirap itong aming ID Helmet CR1 dito sa loob ng motorsiklo. Stick. Very convenient. Pangalawa sa akin nagustuhan sa motorsiklo na ito ay ang kanyang suspension. Meron tayong telescopic fork sa unahan at meron naman tayong hydraulic sa likuran. Surprisingly, hindi ko inaasahan na magiging maganda ang suspension ng isang to. Talaga nagko-complement siya sa look ng motorsiklo kasi makikita nyo very chunky or napakalaki ng motorsiklo na ito at malapad. At hindi naman ako nabigo dahil napakaganda ng feedback niya sa everyday na road condition ng Pilipinas. Kahit yung mga uneven roads and pavements ay nalulusaw ang mga lubak pagdating sa motorsiklo na ito. So that's really something na super plus point sa akin kasi nakakadagdag ito sa satisfaction ng rider para sa kanyang riding experience. Stig, di ba? Isa pa sa mga nagustuhan ko na ay sumasabay na rin siya sa mga modern tech na mga motorsiklo nowadays. Ilan lang ang mga 125cc na merong fully digital na meter panel. Kung makikita nyo, very simple lang siya and LCD display pa, pero still fully digital ito. At isa na rin ito sa mga future-proof na matatawag natin pagdating sa mga motorsiklo. You have all the information that you need and only 2 buttons to worry about for the trip meters, and of course, napakahalaga na meron siyang voltmeter at orasan. Yun yung pinaka-importante para sa akin, lalo na't wala ng kickstart ang mga motor nowadays. You also have your fuel indicator, speedometer, at total odometer. Straight to the point and very simple. And kung makikita ninyo, nakakatulong din yung extension ng kanyang windshield na maliit dito para magkaroon ng extra shades kapag medyo nakaharap yung araw sa atin or sinasalubong natin yung sikat ng araw. So, simple lang to, pero malaking impact sa everyday use nating mga motorista. Also, one thing na siguro weird para sa iba is yung kanyang fuel tank capacity, pero for me it's a plus point kasi kung makikita nyo, super different na siya sa ibang nakasanayan nating mga scooters kasi naandito yung kanyang fuel tank. And napaka-easy nito, lalo na kung magpapagasolina ka kasi hindi mo na kailangan buksan inyong seat. Sususian mo na lang siya and bubukas na siyang ganyan. Meron tayo ditong 5.2 liters na fuel tank capacity. Sapat na dahil sobrang tipid sa gasolina ng motorsiklo na ito na tumataging-ting at 54 kilometers per liter. Of course, it still may vary depende sa inyong throttle habit at sa road condition pati sa weight ng driver. Pero for me, based sa aking personal experience sa motorsiklo na ito, napakatipid talaga niya. Also, something that worth mentioning is yung kanyang headlight na DSS. Kung makikita nyo, full LED na po ang kanyang mga headlights. At the same time, napakaliwanag nito to the fact na kung nanghihinayang ka magpakabit ng mga mini driving light dahil baka ma-void yung mga warranties ninyo, hindi mo kakailanganin pakabit ka agad-agad. Dahil yung kanyang stock na ilaw ay sasapat na para sa dilim tuwing gabi. In fact, ang nakakatawa sa kanya, pag high beam mo, high beam natin, yan, naka-high beam na siya, pero hindi sobrang taas ng tutok ng kanyang high beam. Ang nakikreate nito na effect ay parang tumitingkad lang yung kulay or lakas ng inyong pinaka-headlight. Hindi siya yung tipong kapag naka-high beam ka ay nakakasilaw sa mga nakakasalubong natin sa kalsada. Ang ganda ng placement niya kasi kung makikita nyo, medyo mababa yung placement ng kanyang headlight. So, sapat na sapat ito para sa driver at hindi nakakaperwisyo pagdating sa mga makakasalubong natin sa kalsada. Also, something that's really creative for me sa design ng Suzuki is yung kanyang turn signals. Some may find it weird at yung iba nga pinagtatawanan ito sa social media dahil ginagawa nilang memes na parang may mata at nakangiti
quality siya, pero it is something na medyo mababaw in my opinion dahil kapag gamit-gamit mo na siya on an everyday basis, it is functional at very visible sa mga nakakasalubong natin sa kalsada. So for me, if we will look at on the use instead of the aesthetic or yung forma, for me, it is very useful indeed. Ang tawag dito ng Suzuki Netizense is muscular motorcycle. Meron siyang kakaibang appeal na kapag gamit-gamit mo na siya or if you're an owner, meron siyang sense of satisfaction na kapag meron ka nito, parang sulit. Dahil kung makikita nyo yung mga features niya, super laki niya for a 125cc. It is muscular indeed based on sa kanilang description ng motorsiklo na ito. Ganon din yung feeling kapag meron kang motorsiklo na to. Super compact niya tingnan. Kung makikita ninyo, parang rugged yung feel. Compared sa Suzuki Bergman Street yung kasi parang medyo may pagka-gentleman approach. Ito yung parang mas salbahe or bad boy or alter ego ng Suzuki Bergman kasi magkapatid sila eh. Ito yung something na parang ang sarap dalhin kahit saan mo dalhin, kayang-kaya niyang i-endure, lalo na yung mga lubak-lubakan na yan. May mga reflectors pa dito. Yung design niya dito sa loob na design is not super plain. Meron siyang mga shapes and lines na halata mong pinag-isipan. So, dun sa mga nagko-comment or nagbabash na hindi daw pinag-isipan ng designer ng Suzuki ito, I doubt it. Siguro kapag tinignan mo siya on a more deeper perspective, i-appreciate mo yung ganda niya, lalo na itong all black. Sobrang masculine niya tignan, super compact, halata mo matibay at tatagal sa iyo ng ilang taon. Siyempre, Suzuki, meron naman talaga yung pangalan sa Pilipinas. Pagdating sa motorcycle industry, it's still part of the big four here in the Philippines. And nagustuhan ko siya, yung tipong pag gumising ka sa umaga, hindi ka magsisisi na ito yung motorsiklo mo. In fact, sa loob ng isang linggo na ginagamit ko to, mas gusto ko pa siyang gamitin dahil super light lang eh. Ang daling ibalandra, pwede mo siyang i-park kahit saan kasi maliit lang yung space na kakailanganin mo. At the same time, easy to go. Gas and go ka lang, goods ka na. At alam mo na kahit saan mo dalhin, kaya ng motor. Sa perspective ng driver netizens, kung makikita nyo, super spacious ng motorsiklo nito na talagang magagamit mo siya kung ang purpose mo ng pagkuha nito is pang grocery or companion mo sa everyday mo na buhay. Meron siya ditong designated na hook, pwede ka magsabit ng mga gamit mo dyan. And super lawak ng aking knee room, leg room, pati na aking yung footboard. Super lawak ng pwede mo ilagay dito. So, for taller riders, there's no worry na hindi ka magkakasya sa motor na to. Wala kang pangamba na kahit siguro 6 foot tall ay hindi sasayad basta-basta sa motorsiklo na ito. Super convenient. Meron tayong mga bulsa with some power outlets na may ilaw pa. Tapos may mga easy access naman tayo dito. Coins, pambayad sa mga parking, pwede mo ilagay dyan. If there will be something odd about this motorcycle, siguro yung mga sizes ng kanyang mga gulong. Meron tayong 12 inches wheels sa unahan at 10 inches naman sa likuran. Something weird for a few of the Filipinos na sanay sa mga 13 to 14 inches wheels, but I will explain it further kapag tinest drive ko na to. Pero aside doon, meron siyang mga small details that I really appreciate. Gusto ko tong font dito na naka-emboss na nakasulat Avenis. Kaya ng komento ko before, para nga siyang font style ng Avengers. Kaya super muscular talaga yung datingan niya. Napanindigan yung description ng Suzuki. Plus yung combination ng matte fairings and glossy fairings dito sa motorsiklo na ito. Pati yung kanyang quality, kung makikita nyo, super ganda ng quality ng plastic. Ito yung hindi agad-agad mababasag. Just in case matumba mo yung motor, ma-aksidente ka, or masemplang. That is something to really appreciate about this motorcycle. Yung tambucho niya is not usual. Napakaganda ng kanyang heat guard. Meron tayong glossy na finish sa kanyang end cap or sa dulo. And super safe kasi hindi nakakapaso. Cover na cover yung buong muffler. Even yung kanyang taillight na design is super sturdy nung binibigay na vibes niya sa akin. So, it's also an additional na plus factor for me. Yun nga lang, nakahiwalay pa yung kanyang mga turn signals. So, you have something to worry about in the long run. Pero, ganyan naman yung mga motorsiklo nowadays. So, if you own one, at least alam mo na, matibay rin naman itong mga ganito klaseng turn signals. But still, there's a tendency na mabali siya in the long run. Kung siguro, taon mo na ginagamit. But nothing to worry about kasi kung alagaan mo naman ang motorsiklo mo, sigurado, it will keep up kung paano ka mag-alaga. So, tara, test drive naman natin. So yan na license, test drive na natin to Suzuki Avenis 125. Ito lang yung guidelines natin para maitakal ko sa inyo kung kamusta ba talaga siya imaneho. This is a full review para sa mga nagpaplanong bumili. So straight, kapag in-start mo siya, may kill switch siya sa side stand pero wala siyang ACG kaya may sound pa rin to. For the power delivery, it's actually quite decent dahil na-testing na natin to with my OBR. My weight is around 74 kilograms. My OBR's weight is around 55 kilograms. And there's this one time na inangkas ko yung videographer ko na 5'10 in height at may weight na around 70 kilograms. And dumaan tayo sa mga uphill kagaya nun sa GMA and nakita naman natin na kaya niyang pumanik. And of course, punta rin tayo dun sa Marcos Mansion na sobrang dahil ding matatarik na pataas with my OBR
na 55 kilograms. So total kami 129 kilograms. Kaya niya rin pumanig. Nakakakuha pa ako ng 40 sa panikan. So para sa mga nagtataka kung kamusta ito pagdating sa mga uphill, ayun. So kayang-kaya naman po siya. So no need to worry about kung kakayanin ba nito sa uphill. So pagdating sa power delivery, wala po tayo dapat ipangamba. For a 125cc, it's very decent and kayang-kaya niya. Though for the turning radius, dito lang ako medyo nanibago kasi yun nga, diba, 12 sa unahan, 10 sa likod. So kapag dating sa likuan, nakakapanibago ng konti, but eventually kapag nakabisado na siya ng katawan ninyo, masasanay rin kayo at makakaya nyo na rin siya kahit sa mga bankingan kasi nag-a-adapt naman yung katawan natin para tayo may tinatawag na muscle memory. Actually nasanay na nga ako for about 2 weeks now na ginagamit ko to. Medyo nasanay na ako sa ganitong likuan sa kanya at nanibago na ako nung bumalik ako sa 14 inches wheels. The next thing that I want to talk about is the comfort. Pagdating sa comfort, says, nakakatuwa to kasi kung makikita nyo, napakalapad ng kanyang mga upuan and nakaka-add ito sa mas komportableng riding experience. Idagdag mo pa na hindi ko in-expect na maganda rin ang kanyang suspension. It is something na talagang winork out ni Suzuki para sa mga everyday na kalsada ng Pilipinas. Sa alam naman natin, marami tayong mga uneven roads and pavements na nadadaanan, and yun nga, yun sa last vlog ko na pure test drive experience ko, din nyo pa napapanood dyan, lalagay ko dyan sa comment section or sa description box yung link noon. Nakita nyo naman, halos hindi nga naramdaman ng OBR ko na dumaan kami sa Riles back then. So pagdating talaga sa suspension, wala akong masabi. Hindi ko in-expect na ganun kaganda yung magiging timpla ng suspension ng Suzuki dito sa Avenis 125. So it is something that is really commendable about this motorcycle. Nakaka-overtake din pala siya, by the way. So yun nga, pagdating sa riding power na inahanap natin for everyday use, for city driving, kayang-kaya po ng motorsiklo na ito. And for the comfort, it is something na I think selling point ng motor na to. For 125cc, you feel na malaki na yung motor na dinadrive mo, or hindi siya ganun kaliit. Hindi man siya super laki na maxi scooter na feels, pero malapit na ganun. Parang matumbas na siya halos ng mga 150cc natin dito, 160cc na lumalabas ngayon sa Pilipinas. Okay? Pangatlong pag-usapan natin is the braking system or the brakes. So very responsive din po ang kanyang brakes, netizens. I think these already have a combination brake system na kapag piniga mo yung kaliwang brake lever, may sumasamang kanan. Kaya good ito for beginners, and naka-disc brake ito sa unahan at drum brakes naman sa likod. So at least use both brakes and talagang you're safe, and masasabi kong very responsive. So kasi halimbawa high speed tapos bigla kang pepreno, super responsive naman ito, and it's not prone to locking as long as dual brakes yung gagamitin mo, because syempre non-ABS pa rin ito. So maglalak pa rin po talaga yung wheels natin, of course, kasi nga non-ABS Kung ABS na yan, wala tayo dapat ipangamba. And the tires is also have a very decent grip. Ayan, no, gaya niyan. Yun, no, pwede ka magmabilis kasi alam mo kaya ng preno. Yung distance mo dun sa, bawa, may tricycle sa unahan ko, kaya kong buntutan yan, though it's not advisable na sobrang buntutan. Of course, kapag medyo meron ka nakaranasan sa pagdadrive, you know what I mean, di ba? Yung alam mo yung kakayanan ng preno mo, kaya yung distance mo sa nasa unahan sa sakyan is meron kang confidence na pag biglang pumreno yan, kaya mo rin pumreno. So that's something that is worth mentioning. So pagdating po sa braking system, ang galing din. I'm also satisfied kung paano to ginawa ng Suzuki. And nagulat ako kasi before, kasi let's say sa mga manual transmission nila, yun yung pinakakinakatakot ka pagdating sa mga Raider. Though it's responsive yung mga brakes nun, kaya lang medyo prone to locking. If I were to be honest, hindi ko naman siya minaximize dun sa mga punto na talagang sobrang dalas ng kalsada and bigla ang mabilis na lock, kasi ayoko din naman ma-aksidente kasi non-ABS pa rin naman to pero sa isang riding style na masasabi nating preventive, if you're a preventive driver, ayan, masasabi kong very decent at maaasahan na kanyang braking system. Now there's one last thing that I want to talk about, kasi ngayon lang tayo nakapahiram ng Suzuki ng kanilang motorsiklo. Ito yung naririnig nyo, ewan ko naririnig nyo ngayon kasi medyo ayan, super relaxing and napakaganda, super smooth ng tunog ng kanyang engine, netizens. Mararamdaman mo yun yung sa engine ng motorcycle if it is well calibrated, at isa to sa masasabi kong deserve ang spot talaga pagdating sa Big 4 yung Suzuki, kasi meron siyang kakaibang hinahatid. Ito yung parang kakaibang flavor sa akin ng Suzuki pagdating sa engine sound. Para siyang nasipol, netizens. It reminds me, yun nga sabi ko, yung mga parang nakikita natin ng mga supercharged na mga big bikes, though yung sound alike lang, very relaxing and very calm
calming yung sumisipol. Yung kagaya sa last vlog ko, sinabi ko akala ko yung helmet ko is sumisipol or hindi maayos ang pagkakasuot ko. Pero na-observe ko dito pala yun sa motor na ito. So yun yung pinaka parang flavor ng Suzuki pagdating sa makina. Iba-iba kasi yan eh. Suzuki, Yamaha, Honda, iba-iba sila ng tunog ng makina kapag ka naka-high RPM ka na. And nakakatawa yung sa Suzuki kasi alam mo na smooth and calm yung makina mo kahit na nag-high RPM ka. Meron siyang sariling signature or tunog. Kaya nakakatuwa. If meron man cons, yun nga, yung sabi ko sa ganito, sa likuan, yung hard slow turn. Doon kasi sa mga twisties na kapag ka nagbabanking, cornering banking ka na, mararamdaman mo talaga maliit yung gulong eh. Syempre kapag ka nag-sudden brakes ka din, mararamdaman mo din yung konting ganun ng manibela kasi nga medyo maliit yung gulong, parang daman-daman mo yung kalsada. But in a good way naman, kung iisipin natin, ang maganda naman nadudulot nun ay mas dama mo na planted ka sa kalsada, so hindi nakakaantok gaano kapag ka nagmamaneho ka. You still have the confidence. Actually, kung makikita nyo yung full test drive experience ko, ito din yung isa sa mga 125cc na kapag nag high speed ka, hindi siya nakakalula sa pakiramdam kasi alam mong may kakayanan yung motor mo din sa high speed. Medyo may size din kasi yung motor mo eh. That's great. Actually, if I were to be honest, for 125cc, nagustuhan ko yung aking riding experience dito sa Suzuki Avenis 125cc. Kaya nagpapasalamat ako sa Suzuki kasi pinasubok niya sa atin ito. And I have to remind you guys, hindi ko to binebenta at hindi rin ako bayad dito sa review na ito. Walang binayad sa akin Suzuki dito, miski 5 duling. I'm just giving my full honest review to you guys. As a consumer kasi, alam ko mahalaga sa inyo yung bawat sentimo na gagastusin ninyo para sa motorsiklo. And I think this one deserve a spot para sa inyong checklist kung naghahanap kayo ng 125cc, matipid sa gasolina, maaasahang engine at magandang riding experience. So ayun lang netizens, for the driving experience, sana nagustuhan ninyo yung aking honest feedback. Ang Suzuki Avenis 125 ay nagkakahalaga ngayon ng 77,900 pesos. Para sa price range ng mga 125cc motorcycles, it is really a competitive price. Beauty is in the eye of the beholder. Kanya-kanya lang tayo ng taste and opinion pagdating sa mga motorsiklo. In fact, ang nanay ko nga, mas nagugustuhan pa to kaysa doon sa mga lalaking motorsiklo or mga 160, 150cc category na mga motor na inuuwi ko sa bahay. And for me, as I tried it for a week now, sobrang nahulog ang loob ko sa motorsiklo nito. It is something that is fun to own. If nagpaplano kayo na kumuha ng inyong motorsiklo, siguro i-consider nyo ito. Kung magpapadala kayo sa mga memes and trolls sa Facebook, it's up to you guys. Pero for me, on my own opinion, it's really satisfying. At nagpapasalamat ako sa Suzuki Philippines dahil na-experience ko ang kanilang motorsiklo kagaya nito. And I can say na sobrang fun ng experience ko sa motorsiklo na ito. Sobrang komportable, maganda ang braking system, may sapat na power for the acceleration, ang ganda ng suspension, easy to drive, at the same time, muscular din talaga. Kayo na license, nagustuhan nyo ba ang Suzuki Avenis 125? I-comment nyo naman sa ibaba. Ano pa ibang mga motor ang gusto nyo ma-test drive natin at magawa ng full review next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.